Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito, gusto ko lang pag-usapan to. Kasi alam nyo, naawa ako nung sinabi ni Pangulong Duterte ito. Sabi ko, kitang-kita mo yung frustration do sa tao. Medyo pinuna nga siya nung iba dyan na kesyo, ikaw ang Pangulo, bakit wala kang nagawa? Kasi sabi nung ito, tulungan ninyo ako, sabi niya sa speech niya kahapon. Kawawa ang bayan. Naawa talaga ako sa bayan. Believe me, my heart bleeds for my country. Yung unabated corruption with no end in sight and another elections coming up and see you all the same old faces there. Wala, patay. Sa totoo lang, tama po ito. Naniniwala ako dito sa sinabi ho ni Pangulong Duterte. Noong una, iniintindi ko talaga sabi ko nga sinabi ko nga noong una sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte nito? One, talaga hong nakita niya na yung sistema napakahirap. Kahit may Pangulong gustong tanggalan ng corruption sa bayan, pinalitan niya na lahat. Pero from time to time, may nakakalusot pa rin. Bakit to? Gawa ng sistema. Ang pangit kasi talaga ng sistema natin. Ang bagal pa sa atin, ang bagal pa ng justice system para yung mga korap. Isa pa, takot pa sila. Okay? Bakit? Sa totoo lang, pag isa kang korap, sobrang yaman mo, kaya mo nang gawin lahat. Takas ka lang ng ibang bansa. Tapos na usapan. Ang dami nang nakatakas ng mga nakaraang administrasyon, di ba? Ang dami nang nakatakas nasa ibang bansa na. Ano ngayon, kung mabansagan silang korap, nabubuhay naman silang milyonaryo. Tapos, ang problema kasi, wala pa tayong death penalty sa mga korap. Kaya hanggang wala yung death penalty sa mga korap, wala hong mangyayari. Okay? Paulit-ulit lang tayo. Paulit-ulit lang na ganito. May madidiscover na korap. Madedemanda. Pagkademanda, ilang taon na naman yan bago nasa husgado. Ganyan talaga ilang taon na naman sa husgado yan. Tapos, wala namang mangyayari. Takbo lang ng senador yan. Di ba? Wala naman Ito pa nga, ito, papakita ko sa inyo Kaya isa pa. 'Di ba nagagalit din tayo? Okay? Sa mga aside from mga korap, nagagalit din tayo sa ito. Meron kasing lumabas na news Ito si kesyo naibalik na sa NBP Hospital si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez matapos isugod sa ospital ng Muntinlupa kagabi. Nangihina ang convicted rapist and murderer dahil daw sa iba't ibang sakit na dating naranasan. Gumawa na raw ng request sa PGH ang Bucor para doon siya ma-confine. May mga nagkomento nagagalit, wow, special talagang dadalhin pa sa PGH. Tanga, hindi special yan. Kasi walang kakayanan po yung MVP Hospital. Paulit-ulit na sinasabi yan nung yung yung Bureau tong sa Bureau of Jail, sinasabi niya walang kakayanan yung MVP. Anong gagawin natin kung may mamamatay na? Pinapadala natin sa mga ospital kasi yan ang nasa batas. Kung sana merong death penalty, di tapos na wala na tayong kailangan ipadala. Di ba ganun lang naman kasimple yan Nagagalit sila, kunwari nagagalit sila sa kasama sa batas na pag merong kriminal na nakonvict na nandyan sa jail na maluba kailangang idalhin sa ospital. So dinala si NBP hindi kakayanin. Bakit? Mamalay mo natin, ICU na yan Siyempre matanda na yan kasi nung nakulong dati matanda na ano pa kaya ngayon? Si General Bantag yan. Di ba? Kaya nga sabi ko nga hanggang hindi BJMP si General Bantag. Salamat sa mga nagpapaalala, Sky Rescator. Sana kung may death penalty, aside sabi nga ni Ray Sky, walang gastos ang gobyerno, tapos na rin ang usapan, wala nang sakit-sakit.
Eh, eh, eh. Eh kung murderer na, rapist pa, tas may death penalty, edi tapos na sana noon pa yan. Wala na yan. Sasabihin niyo ba, para may chance magbago. Ang tao, may chance magbago araw-araw. Hindi mo na kailangan dumating ng bilangguan para magbago. Hindi kasi hindi sinasabi nila yan yung kanilang argument pagdating sa sa death penalty. Kasi habang may buhay, may chance magbago. Oo nga, bakit namamatay? Ibig sabihin, ayaw na ng Panginoon na magbago sila kaya namatay. Hindi ho. Ibig sabihin, may chance na ho tayo na habang nabubuhay na hindi gumawa ng kasalanan o kaya krimen. May chance na tayo eh. Ginawa mo yun eh. So dapat panagutan mo yung krimen. Ay nako. Kaya walang nangyay. Ito lang sa akin kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, kung gusto nyo talagang mawala ang mga kurap, sana ho maipasa ho yung death penalty para rin sa mga kurap. Kasi malala na ho tayo. Tayo ang bansang sobrang lala. Ito nga yung sabi ni Gusto ko itong sinabi ni sa masyado nang frustrated to si Manny Pacquiao tungkol dun sa PhilHealth. At saka reaction niya dun kay sa PhilHealth at saka kay pagka talaga kay Garin. Tama. Namimix ko kasi yung kay Giran. Garin tuloy. Kay Giran. Sabi niya, dito sa bansa na ito, hindi kailangan ng utak na talagang genius ka. Kailangan dito sa bansa natin puso, pagmamahal para sa mga kababayan natin. Utak. Meron na tayong utak. Alam nga kung paano magkurap. Ang problema natin dito, puso. We need true leader na nagmamahal sa may hirap. Nagmamahal sa ating bansa. Yan o talaga. Alam mo, ito lang masasabi ko tama talaga. Ako gusto ko ito si Manny Pacquiao kasi may puso. Although, kung siya itatakbo ng presidente at hindi lalaban si Mayor Sara Duterte, mas gugustuhin ko na to si Manny Pacquiao kaysa naman doon sa iba. Bakit to? Kasi ito talagang dumaan sa paghihirap at ang conviction nitong tao na ito. Na alam mo, kailangan na ho natin ng isang leader ng bansa natin, unang-una na may takot ho sa Diyos. Alam nyo, kasi ito hindi nyo ba napapansin? Meron na tayong Duterte. Pero bakit parang ang dami pa rin korap? Sa baba, ang hirap eh. Kasi it's the whole system will make you corrupt. Even the justice system sa atin would make you corrupt. Walang talaga sa bayan natin. It's not, it's total reformation. Yun lang pasensya na pero sa akin it's nangyari nung panahon sa Europe, sa UK, nung before sa Amerika noong unang panahon. Even sa South Korea noon, kung saan talagang ang spirito ng Panginoon talaga gumalaw. Kasi pag ikaw may conviction ka, may takot ka sa Diyos, hindi mo na kailangan bantayan ng tao. Hindi mo na kailangan punahin pa ng ibang tao. Kung takot ka na sa Diyos, may takot ka, meron kang, I'm not saying religious Ang sinasabi ko yung meron talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Talagang meron siyang conviction sa puso. Intermittent po ang audio. Bakit? Napuputol? Talaga sa tingin ko, wala mangyayari sa bayan natin. Kaya kailangan talaga ng maayos na puso. Paputol-putol ba yung audio ko daw? Alaka. Nako. Ay nako, yun lamang po. Okay na. Yan Parang nawawala ang audio, yun. Kaya nga sana sa akin ang panalangin ko sa susunod na eleksyon, sana halal tayo ng totoong
Yung totoo ha, hindi yung pastor-pastoran ha. Meron ako isang senador na kilalang pastor-pastoran. Na nakonvict naman. Wag ganun. Gusto ko yung totoo. Yung totoong merong conviction. Kasi kahit basta nilagay mo na siya dyan, sigurado tayo na may takot sa Panginoon eh. Ay nako. Wala. Marami isa yan. Pangalawa, death penalty sa mga corrupt. Dapat talagang i-push yan. Pangatlo, ang hirap pero wala talaga. Ewan ko ba, bakit ba itong federalism hindi talaga sumitshoot sa atin? Ang hirap po, ang hirap ipaglaban.